So, kasi marami na akong nasubukan eh. Nasubukan ko yung intra. It didn't work at all. Nakaubos na ako ng mga 4 na karton. Walang nangyayari sa akin. I spent a lot of money for that. Walang nangyayari sa akin. So, sabi ko, hindi na ako naniniwala sa ganoon. Pero to respect to Marie Cres, ininom ko ang barley. Ikalawang, that was morning, at nung pagkatanghalian, nung kakain na naman kami, sabi niya, Nay, bago ka kakain, inumin mo muna itong barley. So that was the second sachet that I take. Pagkagabi, bago ako pumasok, dinala sa kwarto, sabi niya, Nay, inumin mo na naman itong barley. So pinainom na naman, that's the third sachet that I take. Usually, hindi ako makakilos. Gigisingin ko pa siya para tulungan akong i-reposition ako. Pero that evening, sa 3 sachet, hindi na kailangang nanggising ako kahit kanino man. I changed my position as easy as that. So, ang nangyayari, paggising namin, nagulat ako, sabi ko, baka makalakad na ako. So, before I stood up, sabi ko, another barley. Iinom ako ng another. That's the 4th sachet. Then, naglakad na ako. Nakakalakad ako ng walang pain. Meron mang konting pain, pero hindi katulad nung before na wala akong nainom. So, dahil mahal nga ang barley, ayaw uminom niya. Sabi niya, ikaw na lang kasi may sakit ka. Akala niya ako lang. So, ako lang umiinom. Then, sinabi ko, hinahanap ko na ang source. Paano ako magkaroon ng continuous na support ng barley? Gusto kong mag-sign up. So, ang ginawa ni Marie Cres, tumawag siya kay Joya. At unang presentation ni Joya is the income. Ang compensation scheme. Sinabi ko, wag, diretso tayo how to be a member, how to sign up. Kasi I don't need it anymore. I just want to be an outlet of barley. So, ang nangyari, sabi, kailangan meron ka akong account sa Pilipinas. So, ang ginawa ko, yung I signed up in one time, dalawang Jade in one time. Wow, tita. Ginawa ko yun kasi sabi ko, believe ako sa product. Sinabi ko, mahirap akong maniniwala. So, now that I experienced this, I want Philippines, yung Dumaguete, to be a dealer also. So, dalawang Jade ang sinign-upan ko. Nandito, I'm sorry, you might be thinking why my background is this. I stayed here because I want you to see him after my testimony. Gusto kong makita ninyo siya. Kasi November 5, nagkaroon ng cardiac arrest ang asawa ko. He was dead for 25 minutes. Okay, so here he is. Praise God. You see? Naka-incubate siya. And para sa medical, para sa doctors, sa hospital, there is no hope that he will survive. Pinadala ko sa inyo ang summary sa diagnosis niya. Kung basahin nyo, talagang, yes, it's really terminal. Cardiac arrest during admission. Ang hyperkalemia is mataas ang potassium niya. Actually,
magtitense ka kung mababasa mo uli dahil imposible eh. Pero nung nasa hospital siya, he was admitted November 5. Then he was discharged in the hospital December 9. Gusto ng doctor ni Dr. Rosenstein, Gregorio Rosenstein, ilagay siya sa hospice facility. Ipinaglaban ko. Sinabi ko kung ilagay ninyo siya sa hospice, I want him hospice at home. Kung titingnan ninyo ang discharge, they already put in there expired. Dahil he was expected to be gone in a few days. Kasi ang prognosis nila is 7 days lang. So, wala siyang resetang mga gamot. There's no prescription. Walang instruction sa pagkain niya. G-tube siya. Kasi expected na nga nila. Nung dumating ang nurse dito sa bahay, admitting nurse, pinapipili na ako ng funeraria. Pero pinaglaban ko. I started, pagdating niya ng actually, ang sinabi nila dito, 9:38. He had, mga 9:38, dumating siya dito sa bahay. I started giving barley every 4 hours, round the clock. Nagtiis talaga ako na mabigyan siya ng barley every 4 hours. May G-tube siya, so round the clock din ang kanyang pagkain. Actually, walang instruction, no more food eh. Pero gumawa ako ng paraan, ginamit ko ang Ensure Complete na pagkain niya. So, every 4 hours, nag-administer ako ng barley through G-tube. Hanggang sa oras na ito, he's taking, wala siyang medication kahit isa. Kung makita ninyo ang kanyang diagnosis, respiratory failure, doon pa lang wala ng pag-asa. Hyponatremia is congested heart failure. Cirrhosis of the liver is cancer. Hepatitis cirrhosis type is actually total damage ang kanyang liver. So, lumabas yung liver nung nag-bleeding siya, part ng mga ng liver niya. So, kung titingnan mo, there's no more liver, meron mang naiwang liver pero part of it. So, kaya sinabi shock liver kasi total damage talaga eh. So, kung titingnan nyo, wala na talagang pag-asa pa. He came home December 9, 2021. So last December 8, 1 year na siyang dumating sa bahay, 1 year na rin siyang nagbabarley. Every 4 hours. Kung titingnan ninyo dito sa kabilang picture, that was the day, itong picture niyang ito, that was the day na nandyan ako, na gusto na ng doktor tanggalin ang tube, ang life support niya dahil wala na raw pag-asa. Wala daw brain activities. Kung titingnan ninyo dito, isipatolopathy is no brain activities. So, sinabi ng doktor, it's hopeless. So, gusto na nilang tanggalin ang tube. Pero sinabi ko, hingi ako ng konting oras. When we started praying, hiningi talaga namin ang himala ng Diyos. Bumuka yung kanyang mga mata. So, nung pagbuka niya, ito yung other picture na bumuka ang kanyang mata. So, nung nangyari yan, I have hope. Sinabi ko, makarating lang ng bahay ito, I will start administering barley. So, humanap talaga ako ng paraan na siya ay makapasok
ay makauwi sa bahay, although gusto nilang sa facility because because of the tube that he had. Pero sinabi ko, no, I can get all those machine in my own pocket kasi mahirap daw makakuha kaagad if it's through insurance dahil we have to wait for the approval of the insurance. Sinabi ko, wala nang insurance. Don't put the insurance in the picture. He must go home with all, magdamag yan. Dumating ang mga equipment sa bahay. So nung dumating siya sa bahay, malaking bagay ang ginawa ng Diyos dahil nagamit ang barley. As I said, I administer barley every 4 hours, round the clock. At salamat sa Panginoon dahil pinakita talaga ng Diyos na ginamit niya ang barley, natural. Dahil after this, unti-unti siyang, eto siya, nailipat yung tube, nilagyan na siya ng trach. So he has a trach. Merong ventilator. Then, nung nagbabarley na siya, a month after, tinatanggal na niya yung kanyang ventilation. So, sinabi ko, we don't know if we can win off. Actually, ang oxygen una, tinitingnan namin ang oxygen kung ang oxygen level niya ay kaya na niya na walang oxygen. We thanks God and we thanks sa paggamit ng Diyos sa barley dahil talagang unti-unti na natanggal ang oxygen. So kung makita ninyo siya dito sa other picture, meron man siyang trach pero wala ng oxygen. Oxygen was out. Walang maniwala na mabuhay siyang walang oxygen dahil nga cardiac arrest siya. So, expected na nila na something happened to the brain. Pero, salamat sa Diyos at sa paggamit ng Diyos sa barley. Dahil ayos ang kanyang brain, he can talk, at he can even say hello to everybody that is watching right now. Nandito ako sa tabi dahil okay. Kung titingnan ninyo ang bed sore niya, that's stage 4. Kung makalusot man siya sa expected nilang damage of brain, dito kung wala ang barley, hindi siya makalusot. Kung titingnan ninyo ang bed sore, walang maniwalang ma-healed ito. Wala siyang gamot, kahit isa. Walang antibiotic, kahit isa. Perfectly, it's all barley. So, eto na, now it's already closed. Perfectly. Salamat sa Diyos. Praise God. Dahil ang process of healing was really, the barley was really effective in him. At hindi lang sa kanya, dahil sa ngayon, presently, marami talagang nag-sign up dito sa Amerika. Kahit puti, nag-sign up. If we can invite them to testify also. Eto, tingnan niyo si Rolly. He's already out. At ngayon, he started walking. Bumibitiw na siya na nakatayo. Ang last na nasa kanyang katawan is the G-tube, which is scheduled on March 10 na tatanggalin na dahil kumakain na siya normal. I'm so excited, I'm so excited to testify the works na talagang kitang-kita. Kaya dito, lahat ng kumukumusta sa kanya, pag magpatotoo na ako na walang gamot, barley lang, lahat gustong mag-sign up. Dahil sa grabing manifestation at perfect works of barley sa katawan ni Rolly. Meron pa ba tayong picture na ipapakita? Yes.
And this is not the present time. Ito na siya. Dito sa gitna, ito na yung kumakain siya sa buffet. Gustong-gusto niya sa buffet kumain. Dito sa ikabila, kumakanta siya. Ito ang, actually, ayaw ng doktor tanggalin yung trach. Kasi sa kaso niya, walang maniwala na continuous ang healing. Pero nung pinakita ko yung kumanta siya dito at narinig ng doktor, kumanta siya. So that means hindi na talaga kailangan ang trach. So, amen. Walang gamot yan. Barley lang. All the way. Mulang dumating siya sa bahay, it's all barley. Walang iniinom na gamot kahit isa. So, actually, hindi ko nga alam kung ano ang benefit na makuha natin sa barley. Until this week, I check on that. That's the time I check. At nakita ko talaga na malaking magagawa talaga ang barley sa katawan ng tao. Kahit ano pang diferensya. Yung isang downline namin sa Atlanta, glaucoma ang kanyang mata. Size 19. Ngayon wala na siyang glaucoma. So that means lahat ng klaseng sakit ay kinakalaban ng barley. Dito lumakas ang loob ko na ipakilala ang barley sa lahat ng kausap ko. Dahil it is proven, siguro naman sa testimony ito, everybody is convinced kung wala man kayong ganang magbalita ng barley sa mga tao, it's time for you to start testifying also to people that there is chance to survive by using barley. Kasi nakita ko, kaya kung pag makarinig akong may namatay, sana nakainom siya ng barley. Yun ang paniniwala ko dahil nakita ko sa case ng asawa ko na wala nang pag-asa, pero through the barley that iniinom niya, talagang makikita yung benefits na nakuha niya sa barley. Ang ganda ng pagkagawa nila sa sunod-sunod na. Ito yung last na nakita. So I want you to see him saying hello to everyone. Love? Say hello to everyone. Hello, everyone. Hello po, amazing morning. Next Wednesday. Good morning. Gusto niyang magpatotoong malakas na siya. Malakas ako. Magaling ka na. Magaling yan. Wala ko nararamdaman. Kahit ano. Wala na siyang naramdaman. At kaya lang umagang-umaga hindi pa siya nakabihis. Actually, usually nakabihis na siya ng mga 10 o'clock.